Teka, tumakbo kasi. Ayun, no, nagtantatak. Sir, As ng tama, no? Putang ina, alam mo tawag dyan? Ano mo tawag dyan? Toyo. Nagpa-practice siya tumakbo. Nagpa-practice siya tumakbo kasi pagtapos ng termino niya, mga bossing, ganyan ang gagawin niya, kailangan niya tumakbo. Oo, kasi hahabulin siya ng lahat ng mga kasalanan niya sa mga Pilipino. Magandang araw mga banateros. Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, buwisit, pabigat, wala silbis, witik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, mga kutol lupa, masasamang espiritu, mga halangang kaluluwa at masasamang loob, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Cestas. Kamusta naman ang buhay-buhay, mga bossing? Napakalupit. Napakalupit mga bossing dahil tayo ay nanggaling dyan sa Liwasang Bonifacio dahil sa panawagan ni Congressman Leandro Leviste dahil nandiyan yung kanyang mga constituents dyan sa Batangas. Actually, hindi lang sa kanyang distrito 1 ng Batangas pero halos karamihan or halos lahat taga Batangas, sa buong Batangas, hindi lang sa District 1. Meron sa District 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, at nandiyan sila. Nananawagan sila mga bossing na pababain ang buwis. Pababain ang buwis ng yung tax. So, yung tax ng mga pangunahing mga kinukonsume natin. Bawasan siya to at least 8%. Oo, kasi 12% dito sa Pilipinas. At saka tanggalin din yung excise tax sa lahat ng mga petrolyo, yung excise tax sa mga petroleum products. Oo. At syempre, ang maganda dyan sa pagpunta namin dyan, halo-halo yung mga tao na nandiyan dyan sa may Liwasang Bonifacio. May mga aktivista, may mga dilawan, may mga basta halo-halo yung mga tiga Batangas na dyan. And doon mo makikita na talagang nagkakaisa na yung mga Pilipino laban doon sa nangyayaring kahirapan ngayon. Kasi kapag pagdating sa kahirapan mga bossing, walang kulay-kulay yan. Girl, boy, bakla, tomboy, bata, teenager, middle age at saka lolo't lola sapul netong problemang kinakaharap natin mga bossing patungkol sa kahirapan. Kaya kailangan talaga sa panahon ngayon, kung ikaw nahihirapan ka na sa buhay, kung yung mga magulang mo hindi na nila alam, hilong-hilo na sila, hindi na nila alam kung saan nila kukunin yung ipapakain sa iyo, itutustos sa iyo, yung pambayad ng kuryente, tubig, upa, at yung pang-araw-araw na kakainin ninyo umaga, tanghalian, hapunan. Ikaw ay apektado rito kung ikaw ay nararanasan mo lahat ng yan tapos nagtatanggol ka pa rin sa gobyernong may kagagawan ng lahat ng mga kahayupan sa Pilipinas, mga corruption, paghihirap, pagtaas ng presyo ng bilihin, putang ina, magpatingin ka na. Magpatingin ka na sa kung hindi ka na siguro kaya ng siyensya, siguro magpatingin ka na sa espiritista. Baka binabarang na yung utak mo. Kung gustong-gusto mo pa rin itong mga nangyayari sa paligid mo at ikay nagtatanggol pa rin sa mga kawatan sa Pilipinas, ang mga pinuno ng lahat ng paghihirap na naranasan natin ngayon, hindi natin naranasan tong ganito kahirap nung panahon ni Pangulong Duterte. Balikan ninyo, kahit kayo na mga galit na mga nanonood ngayon, balikan ninyo, naranasan nyo ba yung ganito? Nung panahon ni Pangulong Duterte, naranasan nyo? Noon bang nagkaroon ng pandemic na sigurado ako mas mahirap kontrolin yung pandemic noong panahon ni Pangulong Duterte Naranasan nyo ba yung ganito kahirap? Naranasan nyo ba na
walang gobyerno na tumutugon sa mga pangangailangan ninyo? Siguro naman hindi, di ba? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nag-pandemic, sarado ang ekonomiya noon. Mas matindi, buong mundo talaga. Mula Apari hanggang Hulo. Sa lahat ng kontinente sa buong mundo, naranasan niyang pandemic na yan. At taon ang itinagal ng pandemic na yan, hindi yan buwan lang. Taon ang itinagal niyan. Marami, lalong-lalo dito sa Pilipinas, marami dito sa Pilipinas ang mga sarado ang establishmento, hindi makapasok ang mga kabataan sa paaralan, yung mga nagtatrabaho, wala silang mga customer dahil wala namang mga lumalabas na mga tao noon, lockdown, iniiwasan natin na magkahawa-hawa tayong lahat dahil ang healthcare system dito sa Pilipinas ay isa sa pinaka maluba ang kalagayan. Pero hindi natin naranasan yung ganitong klase ng problema. Bakit? Kasi alam natin na may gobyerno na gumagawa ng paraan. Hindi ba? May gobyerno na nandiyan, naghahanap ng, nagbebenta ng mga kung ano-anong resources, nagre-release ng mga pondo para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan natin. Ano yung mga pangunahing pangangailangan natin noon? Dahil walang trabaho ang mga Pilipino, maraming mga kumpanya ang nagsipagsarahan dahil nagsipaglugihan. Anong ginawa? Hindi ba may mga programa, may mga tupad program na talagang napupunta sa mga kababayan natin yung programa? Dahil marami na wala ng trabaho noon Maraming maraming mga nagsara na kumpanya. Tapos aside from that, ano pa yung mga ginawa? Ayan, may mga ayudahan, first tranche, second tranche, third tranche. Aside from that, libre ang bakuna. Libre ang bakuna, Libre ang bakuna ng panlaban sa COVID. Tapos isa pa, napakalaki ng kino-cover ng PhilHealth patungkol sa mga nauospital na mga kababayan natin dahil punong-puno ang mga ospital noon at yung mga nauospital talaga naman halos karamihan ay nangangamatay. Napakalaki ng ginagastos diyan kasi kapag ikaw ay na-COVID dati, pati yung damit ng mga nurse at saka ng mga doktor, ng mga frontliner, sagot mo yun. Sagot mo yun, babayaran mo yun. Ngayon kapag ikay na-COVID, 1-2 linggo ka, maka-quarantine ka pa, napakalaki ng babayaran mo, milyon. Pero dahil doon sa coverage ng PhilHealth, panahon ni Pangulong Duterte, ang coverage ng PhilHealth at least hanggang 700,000, ang laki ng tulong sa lahat ng mga nagkasakit noong araw. So nakikita mo na nung panahon ni Pangulong Duterte, meron tayong pandemic at the same time, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas Pero kita mo, ang daming mga libre nung mga panahon na yun. Nakikita mo na talagang yung mga taga-gobyerno ay gumagawa ng paraan para talagang matugunan yung pangunahing pangangailangan natin noon. Ngayon, nararamdaman nyo ba yan? Hindi. Kaya ngayon, yung mga tao ganyan, nagrarally, yung mga tao sobrang hirap na. Galing pa sila ng Batangas, dyan sila natutulog. Bakit? Sabi ko nga, bakit hindi kayo sa Batangas mag-rally? Sabi niya, sa Batangas kami magrarally. Kami-kami lang din ang magsisisigaw doon, di kami pakikinggan. Pupunta kami sa Maynila dahil nandiyan naman ang Kongreso. At dyan namin isisigaw yung aming mga saloobin para marinig, hindi lang ng mga taga Batangas, pati ng mga taga Metro Manila, na kami mga taga Batangas ay hirap na sa buhay. Kaya nandito kami ngayon, nagre-reklamo kami at nagre-request kami itaas ang sweldo. Kung hindi nyo kayang itaas ang sweldo, ibalik ninyo sa dati. Yung presyo ng mga bilihin, pati yung presyo ng petroleum products. Di ba? Sabi ko nga sa inyo kung ikaw pinagtatanggol mo pa rin itong gobyerno na to sa kabila ng mga katarantaduhan na yan, may tama ka na sa utak. Magpatingin ka na. Tanungin niyo ang sarili ninyo. Tanungin niyo ang sarili ninyo ngayong panahon ngayon. Nararamdaman niyo ba gobyerno? Nakikita niyo ba ang gobyerno na nagtatrabaho? Sasabihin nila nagtatrabaho sila. Syempre, meron ba namang aamin na hindi sila nagtatrabaho? Pero ang tanong, yung bang mga ginagawa nilang trabaho, may resulta ba? Nararamdaman nyo ba yung resulta? Sabi ko nga sa inyo, magkano ang itinaas ng presyo ng gasolina? Ng diesel na lang. Ang itinaas ng presyo ng diesel from 60 pesos, napunta siya sa ngayon, 150 pesos na ba? Dito sa Metro Manila, at least 150 pesos. So, gaano kalaki ang itinaas ng gasolina? Ang itinaas ng diesel, 90 pesos. From 60 pesos, naging 150. So, 90 pesos ang itinaas. Magro-rollback sila ng 20 pesos. Pag nag-rollback sila ng 20 pesos, yung 150 pesos, magiging 130 pesos. Magiging masaya ba tayo doon? Magpapasalamat ba kayo doon? Bakit ka magpapasalamat? Ang kinaltas, ang idinagdag nila, 90 pesos.
Tapos, ang ibinawas nila 20 pesos. So, overpriced pa din yung gasolina ng 70 pesos. 100% pa din yun. 100% pa din yun nung actual na yung dating presyo ng diesel. So magiging masaya ka doon. Ginago ka, binola ka. Bakit ka binola? Okay, yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Si Pangulong Duterte, meron tayong batas in place. At yung batas in place na yan, tinarantado nila para maipadala nila si Pangulong Duterte doon. Si Inday Sara ngayon ginigipit nila. Nilalabag nila lahat ng mga batas in place para lang masira nila si Inday Sara. O bakit itong oil deregulation law, hindi nila kayang labagin? Dahil yung oil deregulation law, sinasabi noon na walang kontrol ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya sa pagdating sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. O sa ngayon, ang mga oil companies, mga bossing, nakuha nila yung gasolina ng mura tapos ibinenta nila ng pagkamahal-mahal dahil daw tumaas ang presyo sa world market dahil dyan sa gera. Ang punto, nakuha na nga nila yon mura pa. So dapat ibinibenta nila yun ng mura. So ang stock na nabili nila is aabot ng isang buwan hanggang 2 buwan. 2 linggo pa lang nagtaas na sila. So klaro na niloko tayo ng mga kumpanya ng langis. Ang tanong, bakit hindi kayang manduhan ng gobyerno yung mga nagmalabis sa taong bayan na mga kumpanya ng langis? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, putyang ina, kasapakat nila yan. Yung mga nguso nila, nalalangisan ng mga yan. So, hindi nila kayang labagin yung batas ng oil deregulation law. Para kastiguhin itong mga kumpanya na nagmalabis. So, bakit ganun? Yung oil deregulation law, hindi nyo kayang labagin. Pero yung batas patungkol sa pagpapadala ng isang kababayan mo sa ibang bansa, sa korte sa ibang bansa, nilabag nyo. Yung karapatang pantao ni Inday Sara, nalalabag nyo. Dahil kalaban nyo sa politika, pero pagkakampi nyo na mga negosyante na siguro naglalagay sa inyo, hindi nyo kayang manduhan. Di ba? Gagong-gago. Magpapasalamat ka dun sa 20 pesos na kinaltas. Sa 20 pesos na kinaltas, 70 pesos pa rin yung idinagdag mula sa original na 60 pesos na presyo ng diesel. Tarantado, di ba? Ganyan ang gawain nila. Ganyan ang gawain nila para magkaroon kayo ng utang na loob, matutuwa kayo, pero parang lumalabas nga na yung pagbabawas nila ng 20 pesos sa linggo na ito ay utang na loob ninyo. Pero kung titingnan mo, hindi pa rin yung utang na loob kasi ang original na presyo 60. Itinaas nila ng 150, ibinaba nila ng 20. So magiging 130. So 60. 130 minus 60, magkano pa rin? Mataas pa rin. Mataas pa rin. Nag-apply ang ating pinakamagaling na presidente. Nag-apply siya ng special powers para magkaroon siya ng kapangyarihan na suspendihin ang excise tax. Ginamit na ba niya? Mamaya makikita natin yung balita na yan. Pero 'di ba, napakaganda mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, napakaganda nitong video to. Napakagaling ni Leandro Leviste dito sa video na to. Talagang ibinisto niya yung mga congressman. Kasi si Leandro Leviste, gusto niyang mangyari mapababa yung buwis from 12% gawin na lang 8%. Tapos yung excise tax, dahil ni-request naman ng Pangulo yung special powers para makapag-desisyon na siya kagad, so dapat tanggalin na yung excise tax sa petrolyo. Pero bakit ayaw? Nag-request ka ng special powers pero hindi mo naman ginagamit yung special powers na yun. Para saan pa yung request mo? So ngayon, itong yung asawa ni Vilma Santos, hindi na siya taga Department of Finance, Executive Secretary na siya, pero nakikialam pa rin siya sa usaping pinansyal ng Pilipinas. Malaki daw ang mawawala sa atin kapag tinanggal itong mga buwis na ito at binawasan yung buwis. Okay lang, ganun din naman Ganun din naman kasi nagbabayad tayo ng tamang buwis. Okay, mataas ang buwis natin. Sa buong Asia yata, isa tayo sa mga pinakamataas ang buwis na binabayaran. So ngayon, ang problema natin ito. Ang problema natin ngayon, mga bossing, itong buwis natin, pag nagbayad tayo, nakakalikom tayo ng pera, hindi naman nila ginagamit sa serbisyo, ninanakaw naman nila. Ayan na nga yung lumalabas na bilyon-bilyon na pondo ng pamahalaan ng mga kababayan natin, pera na galing sa taxpayers, ang bisinayang dyan sa flood control scandal na yan. Yung sa mali-malitang pera na kanilang mga kinulimbat. Aside from that, mga bossing, sabi ko nga sa inyo, ang laki na ng utang natin, tapos ang budget ng Pilipinas for the past at least 3 years, halos doble nung original na budget natin na 4 trillion lang. So ngayon, almost 7 trillion na. Almost 7 trillion na yung ating budget taon-taon
Pero anak ng tunapay yan. Wala namang serbisyong binibigay sa tao. Nagmahalan pa at naghirapan pa. Kaya nga sabi ni Mayor Basti kahapon, anong sabi ni Mayor Basti kahapon? Oh, di ba? Ang sabi ni Mayor Basti kahapon po, ninanakawan tayo ng mga yan, harap-harapan. Pinahihirapan tayo ng mga yan, harap-harapan. O, so kung ikaw nagtatanggol ka pa rin dyan, may topak ka na talaga. So ito, sinasabi ni Leandro Leviste, negosyante man ito, kaya natin, kahit mabawasan yung ating kita, ninanakaw nyo rin naman eh. Ganon din naman, huwag kayong magnakaw. O, kahit mabawasan to, kung hindi kayo magnanakaw, maniwala kayo, maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Pero kahit hindi mo bawasan yung buwis na binabayaran ng mga Pilipino, tapos nanakawin nyo lang din, kahit itaas nyo pa yan eh. Yung buwis na binabayaran namin, doblehin nyo, ganun pa rin. Mas malaki lang yung nanakawin ng mga kawatan sa gobyerno, kaya ayaw nilang ibaba yung buwis. Mga loko-loko. So dito, sukol sila ni Leandro Leviste dito. Napakaganda nitong video na to, mga bossing. Napakahusay nitong batang ito. Panoorin ninyo. Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. si Congressman Tino, in favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit isa't kalahating buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule ng botohan para pababain ang value-added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ng ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Ang ganda ng sinabi ni Leandro Leviste, di ba? Ang sinabi ni Leandro Leviste, hindi naman yata tayo hindi pabor o hindi naman yata natin gusto mali yung ano ko. Pare-parehas naman natin gusto dito sa Kongreso yung tapyasan ang buwis para sa mga constituents natin umalwan-alwan naman yung kanilang pasanin sa araw-araw na kanilang gastusin. Okay naman sa'yo, Mr. Chair, okay din naman sa mga congressman dito, ba't hindi na lang tayo magbotohan? Kasi pare-parehas naman pala, napakinggan natin sila. Sabi ng mga economic team natin, ayaw nila. Executive man sila, ayaw nila. Tayo bilang congressman, meron naman tayong kapangyarihan dahil nga hindi tayo, dahil co-equal tayo, wala silang control over us. And if we think, bilang mga mambabatas, makakabuti ito sa bayan at hindi naman talaga tayo mahihirapan, ba't hindi pa natin pagbotohan ngayon? Kita nyo ang sagot nitong asawa ni Maleta Queen. Asawa ni Maleta Queen to. Yung nakatanggap ng maleta, di umano. Na si Stella Kimbo, asawa niya to. Ayaw. Pero nung kinakausap niya, okay naman daw. Tingnan pa ninyo. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. So nagtanong-tanong daw siya sa mga kasamahan niya. Walang politika, sabi niya. Tutol ba kayo sa pagbaba ng VAT? Wala daw siyang kongresista na nakausap na nagsabi na oo, lugi tayo dyan. So wala siya nakausap. So ibig sabihin, in favor yung Congress na ibaba yung VAT. So kung in favor yung Congress na ibaba yung VAT, hindi dapat tapos na usapan diyan. 'Di ba? Dapat tapos na usapan. Pagbobotohan na lang nila kasi kay Inday Sara nga ganoon na nangyari. Pinagbotohan lang nila kahit wala namang basihan eh. 'Di ba? Kahit naman ano ang maging depensa ni Inday Sara sa kaso ng impeachment, tinuloy pa rin naman nila yung impeachment. Hindi naman sila makontrol, yung mga congressman, hindi naman makontrol. Nasa nasa Supreme Court na kung kokontrolin. Itong pipigilan itong ngayon, itong mga nagaganap ngayon na impeachment. Pero ibig sabihin may ganung klase ng kapangyarihan ng Kongreso na kung talagang gusto nila, kung talagang may plano sila hindi sila pwedeng mapigilan. So ito yung sinasabi ni Leandro dito ngayon sa usapin ng VAT. Kung kay Inday Sara hindi mapigilan yung Committee on Justice na imbestigahan siya kahit na unconstitutional na, bakit dito sa atin hindi pa natin pagbotohan?
Kung pinagbotohan naman nila yung kaso ni Inday Sara na walang kakwenta-kwenta at lahat sila ay bumoto ng yes, may sufficient siya in grounds and grounds sufficient in grounds, sufficient in substance. O bakit dito hindi tayo magbotohan ngayon na pababain na natin yung VAT? Ipasa na natin to ngayon pa lang. Oh, di ba? Oh, ganun makapangyarihan ng Congress. Pero anong dahilan nila? Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap. In favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino. In favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Oh, so inamin nung chairman na itong mga congressman, mga mapagkunwari at mga sinungaling. So sinasabi ni Leandro, okay naman daw si Sir, okay si Sir, okay si Sir, okay si Sir. Oh, bakit hindi pa tayo magbotohan ngayon? O ngayon, sabi nito ni Kimbo, mag-ingat ka ha kasi mga manloloko yan. O so manloloko kayo mga congressman, ganun, inamin mo. Gago, no? Sobrang gago. O ito pa, pakinggan pa ninyo. Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair. Oh, nagtatawanan pa kayo. Issue ng bayan ito, malaking issue ng bayan ito. So sinasabi ni Leandro Leviste, nakausap ko sila. Oh, sabi naman nila okay. O sabi nung chairman, mag-ingat ka kasi mga doble kara yan, puros mga tarantado yan. Oh, hindi lahat yan nagsasabi ng totoo, mga sinungaling yan, congressman nga eh. So inaamin ni Kimbo na asawa ni Maleta, ni Bakekang, inaamin niya na itong mga congressman na ito ay mga loko-loko talaga. O kaya nga sabi niya, para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo, para ma-expose kung sino sa mga congressman na nandito ngayon ang ayaw na bumaba ang VAT, kahit na sinabi nila sa akin na hindi sila tutol. Magbotohan na tayo ngayon. Kaya nga dapat mas lalo magbotohan na eh. Magbotohan na kagad yan para malaman ng mga kababayan natin at ng mga constituents na itong mga tatanggi sa pagbaba ng tax. Kung sino talaga yung mga nagsisilbi para sa mga mamamayang Pilipino. Kaya ang galing eh, ano talaga sila, na-beat talaga sila dito ni Leandro Leviste. Roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ng VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo. Para mo ako nilalagyan ng butter, ah. Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo. Alam mo, hindi sila seryoso eh. No? Alam mo, hindi sila seryosong usapin ito ha. Kasi ang makikinabang dito, lahat ng mga Pilipino na nagko-consume ng mga produkto. Pero kita mo, patawa-tawa sila. Utang inan yan. Patawa-tawa sila, pero pagdating kay Inday Sara, seryosong-seryoso sila. Pag tungkol para sa atin, pinagtatawanan nila, pinaglalaroan nila. Pero kapag walang kakwenta-kwentang bagay, which is impeachment, walang kwenta yan ha. Walang kakwenta-kwenta yan. Because again, bakit ko sinabi walang kakwenta-kwenta yan? Kapag si Inday Sara, nawala siya sa pwesto, aalwan ba buhay natin? Ano ba ang problema ng bayang Pilipinas? Ang problema natin, makakain, peace and order, security of tenure, bahay, pambayad ng mga kung ano ng bilihin, presyo ng bilihin, yung presyo ng petrolyo, mamamatay na tayo sa sobrang mahal ng mga bagay-bagay dito, tapos ang sweldo hindi naman tinataas, yung pamasahe hindi naman tinataas. So napakahirap ng sitwasyon natin ngayon, tapos patawa-tawa tong mga to. Sabi ko sa inyo, kung ma-impeach si Inday Sara, lahat ba ng problema binanggit ko magbabago? Hindi. Walang walang magaganap sa buhay natin. Sa problema natin ngayon, walang masusolusyonan kahit lahat ng Duterte hindi tumakbo sa posisyon sa mga susunod na eleksyon. Wala. Ang problema natin ngayon is yung kinakaharap nating krisis ngayon na kailangan ng solusyonan. Animal na yan. Pinagtatawanan nyo lang. Mga walang iya kayo talaga. Tignan nyo dito kung gaano kasinungaling yung asawa ni Maleta. Nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede rin ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumukontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Tara mo, nakalimutan niya na kagad. Ibig sabihin, sinungaling to mga Kimbo na to. Mga taga-Marikina. Napakasinungaling ng representative ninyo. Ba't yung binoboto yan?
sasabihin ba ni Leandro Libiste yan kung hindi napag-usapan nilang dalawa ng chairman yan na si Kimbo? Na asawa noong di umanong nakatanggap ng mali-malitang pera mula sa 18 Marines. Walang hiya kayo. Mr. Chair, Di ba nagtatawanan sila? Oh, pinagtatawanan nila yung bata. Seryoso, porket bata si Leandro Libiste, pinagtatawanan nyo. Napakaganda nung punto niya. Nag-usap tayo, Mr. Chair. Sabi mo, may pumipigil. At sinabi mo, ang pumipigil, si Ralph Recto. Tapos ngayon, nung ino-on the spot kita dito, putsang ina, nakalimutan mo na, ganyang katarantado yung mga congressman. Ganyang katarantado. Oh, so, ibig sabihin, pagkausap mo sila, okay sila, pero pag, putya, iba na, pagka ganyan na, nasa committee na, i-deny na nila. So, ganyang kasinungaling ang mga yan. Ganyang kabulok ang ugali ng mga congressman natin. kung Lunes ngayon, ano? Kung hindi niyo po Bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin, si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pababa ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? O, di ba? Patay mali siya. Ganyang kasinungaling yung representative ng Marikina. O, di ba? So, sino nagsisinungaling? Si Libiste? Papahamak ba ni Libiste yung sarili niya na nasasabihin niya dyan? Kasi pwede mo namang i-deny. Di ba? Sabi ni Libiste, Sir, nag-usap tayo. Sabi mo, yung kababayan ko ang ayaw, which is si Ralph Recto. Oh, ano, takot ka ba kay Ralph Recto? Pwede mo naman sabihin kung talagang hindi nyo napag-usapan yan. Leandro Libiste, we never talked about it. Hindi natin pinag-usapan yan. And I swear, with the souls of with my parents and my kids, hindi natin napag-usapan yan. Leandro, you're lying. Oh, pero halatang-halata mo na talagang pinag-usapan nila. Pero patay mali siya itong kupal na ito. Dahil siguro, putya, takot sila kay Ralph Recto. Di ba? It's simple. Leandro, we never talked about it. Why are you lying in this chambers? Chambers, you know. Why are you lying? Oh, we didn't talk about it. Show us some proof na napag-usapan natin 'yan. Oh, meron ka bang CCTV footage na naririnig tayo na pag-uusapan natin 'yan? Hindi. Oh, nagsisinungaling ka. We never talked about it. Alam mo, sinabi niya na parang hindi ko matandaan 'yan. Sa dami natin pinag-usapan, hindi ko matandaan yan. Dalawa lang yan, sir. Na pag-usapan nyo o hindi. Kung napag-usapan nyo, aminin mo na pag-usapan nyo. Kung hindi, sabihin mo na hindi nyo napag-usapan. Sabihin mo, sinungaling si Libiste. Pero sa panahon, sa sitwasyon na to, sa nakikita ko sa iyo, sir, ikaw ang nagsisinungaling. Sinabi mo yon pero wala kang bayag. Wala kang bayag na aminin na sinabi mo yon. Putang ina, bakla ang congressman ng kung ano man distrito ng Marikina ito. O, tama, mali. O, di ba? Dali lang naman i-deny eh. O, Boss Dada, hindi ka pa daw tuli. Ano hindi ako tuli? Sinabi mo sa akin, hindi ako tuli. Wala akong sinasabi sa'yo yung ganun, ha? Wala akong sinabi sa'yo yung ganun. Sinungaling ka. Kung talagang nagsisinungaling si Leandro Libiste, gigisay mo yan. Leandro, mali yung ginagawa mo. Sinisiraan mo ko, ha? Wala ako sa'yo yung sinabing ganyan. Hindi tayo nag-usap. Kailan tayo nag-usap? Kailan natin napag-usapan yan? Pero hindi eh. Inano nyo, ang dami natin napag-usapan. Hindi ko matanda na pinag-usap. Putang ina, sinungaling kayo. Sinungaling. Itong mga Kimbo na to, dito mo makikita kung gaano kasama ang ugali nitong mga Kimbo na ito. Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think Di ba bigla niyang binago? Levity aside, sir. Kung hindi nagsasabi ng totoo si Libiste, sasabihin mo na hindi siya nagsasabi ng totoo dyan mismo. Pero the fact na hindi mo sinabing nagsisinungaling siya, hindi mo lang matandaan, ibig sabihin nag-usap kayo talaga. At sinabi mo na si Ralph Recto ang may ayaw na bawasan yung VAT. Alam naman namin na Vatman yan eh. Oh, pero yung putyang ina, nandiyan kayo sa Congress, nagsisinungaling kayo. Bawal, mantakin mo yung mga resource person, pag nagpunta dyan, pag nagsinungaling, makukulong. Tapos sila mismo nagsisinungaling dyan mismo sa Congress, hindi sila nakukulong. Gago, di ba? Ay, hindi ka ba naman mapapamura sa ganitong gawain ng mga pukinangin ng mga congressman na yan? question should be addressed to our economic managers Pero, because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang... Eksakto. Kung kayong mga congressman,
bilang taga-gawa ng batas, kung sa tingin ninyo, kaya ng bayang Pilipinas, kahit nabawasan, pagbobotohan nyo, babalangkasin nyo. Hindi nyo na kailangan ng tulong galing sa executive. Kasi syempre, yung executive, ayaw nilang mabawasan yung pondo nila, ayaw nilang mabawasan yung pera nila, lalong-lalo na yung mga kawatan, ayaw nilang mabawasan yung nanakawan nila. Di ba? Total naman, hindi kayo, sinasabi nyo na walang kontrol ang presidente sa inyo. Bakit pa tayo nagtatalo-talo rito? Kung okay naman sa akin, okay sa mga kasama ko, okay din sa'yo, na bawasan yung tax, pagbotohan na natin kagad dito para umakyat na yan sa Senado. Di ba? Pero dito mo makikita na kontrolado talaga ng mga ng mga oligarko, lalong-lalo na ng executive, etong mga nandito sa Congress. So, nasan na ngayon yung check and balances at separation of powers? Walay na. Rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Wala kaming pake. Putang ina, kahit ang pangalan ng anak mo, tanga. O kaya ang pangalan ng anak mo, Alipunga. O kaya ang pangalan ng anak mo, Bakekong, dahil pinangalan mo, dahil kamukha siya ng nanay niya, kamukha ni Bakekang. Wala kaming pake. Hindi importante yung pangalan ng anak mo sa pinag-uusapan ngayon dyan sa Kongreso. Iniiba mo usapan eh. Nang hiyang kimbo na ito. Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay So, huli siya eh. Sir, inamin mo sa akin na si ES Ralph Recto ang ayaw. Inamin mo. Natatawa siya, di ba? Kasi nilalaro niya si Leandro. Akala niya hindi siya ibibisto ni Leandro Libiste. Alam mo, kailangan natin yung mga ganitong klase ng mga politiko na sana talaga hindi maging corrupt si Leandro Libiste kasi unang termino niya pa lang ito. Sana instead of mabago niya yung Congress, sana hindi siyang baguhin ng Congress kasi nakaka-disappoint talaga. Araw-arawin natin banatan to si Libiste kapag naging kurakot ito katulad ng mga matatandang congressman na dyan sa Kongreso. Binisto siya patawa-tawa lang siya eh. Hindi niya ini-expect na ibibisto siya ni Leandro Libiste. Ngayon, nabisto. Itong mga kimbo talaga, may masasama talaga ang mga ugali nito, mga sinungaling talaga ito. So kung sasabihin ni Stella Kimbo na hindi siya nakatanggap ng maleta mula sa mga 18 Marines, maniniwala ka kung yung asawa niya ganito kasinungaling? Harap-harapan nandiyan dyan mismo sa Congress. Nagsisinungaling sila. Sabi ko nga sa inyo, yung mga resource person, pag nagsinungaling, contempt kagad dyan. Pero itong mga to, harap-harapan nagsisinungaling. Di ba pwedeng ma-contempt yung mga yan? Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking pagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi, Recto, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all seriousness... Ay ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry. Tangina, huli kayo. Totoo ba o hindi? Oo, hindi lang. Hindi yung hindi mo maalala. Hindi pa pwedeng ganun. Kasi kung resource person ang tinatanong natin hindi maalala, sigurado kulong na yan, contempt na yan. Sir, totoo ba? Nag-usap ba tayo na ayaw ni ES? Oo o hindi? Pucha, may sumingit na kagad. Kasi hindi masagot. Alam nila na nagsalita talaga itong chairman. May point of order na. Anak ng tinapay, di ba? Ganyang kagago yung mga yan. Ganyang kaulol yung mga yan. Ano bang ginigrill? Linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin... Ang ina, tinatanong ka, oo o hindi. Ikaw ang paligoy-ligoy Sinabi mo Nag-usap tayo, di sana nung tinanong kita, sinabi mo na, hindi pa ako makapag-desisyon dyan. Di ba? Hindi. Sinabi mo sa akin, ayaw ni ES. Sinabi mo, ayaw ni ES. Tapos pinalalabas mo rito na ako nagsisinungaling. Sinasabi mo, hindi mo maalala. Kesyo pinangalan mo sa akin yung anak mo. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Nilalagyan mo ko ng butter. Hindi yun. Umamin ka. Oo o hindi. Nag-usap tayo o hindi. Sumagot ba siya? Nilihis na naman yan. Ganyang kagago yung mga yan. Tangina nyo Kala nyo kaya nyo si Leandro Libiste, bata pa yan. Sabi ko nga sa inyo, ang isang taong hindi natatakot mawalan ng posisyon dyan sa Congress, siya yung taong walang pakinabang dun sa posisyon.
Ang takot na takot lang mawala sa posisyon, yung nakikinabang sa posisyon. Ano yung pakinabang sa posisyon? Maraming nakukulimbat na pera. Oh, si Inday Sara. Si Inday Sara, bakit hindi siya natatakot kung ma-impeach siya o hindi? O wala namang mawawala sa kanya eh. Pag hindi siya na-impeach, pag na-impeach siya, hindi na siya makakatakbo sa any position. O, di focus na siya sa family niya, focus na siya sa mga anak niya, focus na siya sa mga ikakaso sa kanya. O, di ba? O, pero kung ikaw ayaw na ayaw mong mawala sa posisyon, o, ibig sabihin, lango ka sa posisyon. Lango ka sa benepisyo no dinudulot sa iyo ng posisyon. Tingnan mo yung mga Marcos. Lango sila sa kapangyarihan. O, si Leandro Leviste, lango ba siya? Si Leandro Leviste, may pakinabang ba siya? Kumikita ba siya diyan sa kanyang posisyon? Ang yaman-yaman na niya. Oh, ngayon tinatanong ka, sir, nag-usap ba tayo o hindi? Oh, ano sagot? Hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Sec. Ang tanong sa iyo, sinabi mo sa akin na sabi ni ES ayaw niya? Oo o hindi. Ang sagot lang niya, hindi. Actually, lahat naman ng mga economic team natin ayaw na alisin yung VAT. Hindi lang naman siya. Bakit mo sa akin sinabi na ayaw niya? Tapos papalabasin mo pa sinungaling si Leandro Leviste. Ikaw naman yung talagang napakasinungaling dito. Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging epekto. Bakit yun natatandaan mo? Bakit yung pinag-usapan? Yung sagot ni Balasikan, natatandaan niya. Pero yung usapan nila ni Leandro Leviste na nung nakaraan lang, hindi niya na matandaan. Tangina, selective amnesia yon. Selective amnesia? Wala ka pala eh. Wala kang paninindigan eh. Hoy Marikina, tinanin niyo itong congressman nyo. Kinakawawa ng bagitong congressman galing ng Batangas. Pinakita niya dito kung gaano kasinungaling itong congressman nyo. Proud kayo. Selective amnesia. Yung sinabi ni Balisacan, natatandaan niya. Verbatim. Pero yung usapan ni Leandro Leviste, nakalimutan na niya. Hindi na daw niya maalala. Simple lang naman yan eh. Oo, hindi. Totoong nag-usap tayo. Hindi. Totoo bang sinabi kong si ES Recto ang ayaw? Hindi na masagot. Inakawawa kayo kay Leviste. Sabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Congress... Tapos na yung oras ni Leviste. Tanging inang buhay ito. Wala na, tinapos na yung oras ni Leviste. Kinawawa sila ni Leviste dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, itong batang ito, bonakid talaga to eh. Tsangin na yung mga matatagal ng congressman, in-expose niya dito. Yan, si Kimbo, in-expose niya kung gaano kasinungaling. Gusto na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang At ang tanong Mr. Chairman, totoo ba na si Recto ayaw? Ba't di mo kaya sagutin? Kasi totoo. Totoo, sir. Huling-huli ka na, Kimbo. Utang ina, kinawawa ka dito ni Leandro Leviste. hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Galing, palakpakan natin si Leandro Leviste. Husay. 'Di ba? Dapat ganyan ang mga hinihanahalal natin na mga congressman, yung talagang ipaglalaban yung kapakanan ng mga kababayan natin, hindi sinungaling katulad ni Kimbo. Pakasinungaling mo, Kimbo, kapal ng mukha mo. Oo, walang hiya ka, binoto ka ng tao para magsinungaling, bata lang. O, kala mo matototoy mo si Leviste porket bata si Leviste, kala mo mabobola mo. Hinihiling ni Leviste, tapos nagdahilan ka kay Leviste, dinahilan mo si Recto, tapos nung sinukol ka, sir, totoo ba? Nag-usap tayo hindi. Pinalalabas mo rito, sinungaling ako eh. Oh, totoo ba? Nag-usap tayo hindi? Hindi niya masagot. Bakit? Kasi pusat si Leviste, ang hilig mag-record niyan eh. Oh, talaga, dinideny mo. Oh, ito may recording ako. Oh, ayan ito yung sinabi mo.
Oh, alam niya eh. Oh, ngayon nagdelikado siya. Oh, iniiba na lang niya yung usapan, hindi niya masagot ng diretso. Galing mo, libiste diyan ha. Mahusay kang bata ka. Ha? Anak ka ng nanay mo ha. Oh. Oh, eto ngayon mga bossing, yung nangyaring Rage Coalition kahapon mga bossing ha. Papakita ko lang sa inyo, ayan. Ito yung Rage Coalition na nangyari kahapon diyan sa Club Filipino. Oh, sama-sama ang mga parallel groups na gustong protektahan yung panawagan ng yung pagtakbo ni Inday Sara at aside from yung pagtakbo ni Inday Sara panawagan para sa accountability at mayroon nang tumayo na leader etong grupo na ito, which is si Mayor Basti Duterte. Ang galing ni Mayor Basti dito, grabe. As in, parang kung nakita si PRRD na batang-bata parang 38 years old na PRRD. Ang husay, ibang klase. Napakalupit ng kanyang mga binitawang mga salita rito. At tingnan natin kung ano yung report, paano ito twist ng media itong report na ito. Binanatan ni Mayor Baste Duterte ang Marcos administration kasabay ng paglulunsad ng Rage Coalition. May buwelta naman dyan ang Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Kasi dito, sinabi niya yan, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Ganito, sinabi ni Mayor Basti Duterte dito na kayong mga congressman, alam ko naman na kaya kayo pumirma, kaya kayo kumampi sa kanila, kasi hinostage yung mga budget ninyo. Sabi din ni Leandro Libiste yun na anong araw na ngayon? Abril na. Wala pa rin nai-release na mga proyekto noong mga congressman. So, hinuhold nila yun para pang-hostage sa'yo. Para kung may iuutos sila sa'yo, susunod ka. Bakit? Kasi nga, ito yung proyekto mo, hindi ko bibigay ito sa'yo pag di ka sumunod sa akin. Parang ganun yung sinasabi ni Leandro Libiste doon sa aming kwentuhan nung nakaraan eh. So eto, sinasabi dito ni Mayor Baste na sa totoo lang, ang pinuno naman talaga ng korupsyon sa Pilipinas walang iba kung hindi yung nasa Malacanang. Kasi sila naman yung pumipirma, sila naman yung gumagawa ng nagpo-propose ng mga budget na mga kailangan ng administrasyon. Siya naman yung gumagawa, siya naman yung nagsona, siya naman yung may mga pangarap sa Pilipinas. So siya ang gumagawa ng NEP. So alam naman natin na kayo mga congressman na pressure lang kayo. Ngayon kung meron sa inyo, mananalo ang ate ko, maniwala kayo. Mananalo ang ate ko. So kung kayo nape-pressure, kung sa tingin ninyo na habang may panahon pa kayo, kasi pag nanalo ate ko, maniwala kayo, kahit anong baliktad ninyo, kung babaliktad kayo pag nanalo ng ate ko, maniwala kayo makukulong kayong lahat. Pero kung ngayon pa lang, sasama na kayo sa amin para matigil itong kahayupan ng gobyerno na ito, babaliktad kayo. Merong gustong bumaliktad sa inyo dahil alam naman namin na napilitan lang kayo. Lumapit lang kayo sa amin. Ang galing. Ang galing ng pagkakagawa ni Baste. Kasi alam ko, sabi ni Baste, isang ulo lang ang gumawa niyan. Oo, isang ulo, yung ulo na hindi matino. Naniniwala tayo hindi matino. Siya lang naman ang kailangang managot dito dahil siya naman ang nag-activate lahat niyan. Wala nang corruption eh. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kung meron man kasi hindi naman perpekto yung administrasyon ni Pangulong Duterte, pero hindi ganito katalamak. Ito sobrang talamak, mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, dito mo lang titingnan eh. Ang budget natin noon is 4 trillion. Ngayon, almost 7 trillion na. Noong panahon, may mga programa, may mga proyekto, may mga natatapos na mga pasilidad. Ngayon, walang-wala eh. Sa loob ng 4 na taon, sabi ko nga sa inyo, maglagay kayo dyan. Maglagay kayo dyan nung natapos ng administrasyon na ito na proyekto. O at least man lang, in-initiate ng administrasyon na ito na proyekto, walay. Ikumpara nyo yung administrasyon ngayon sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang ginagawa lang dyan sa EDSA, ini-ispalto lang ni EDSA, yun na yun. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming mga highway na nagawa. Naging mabilis yung ating biyahe from one province to another. Dahil dun sa mga super highways na mga binuksan, mga tulay na mga binuksan, itong sabi ko nga sa inyo, ang laking bagay niyang binuksan dyan sa BGC, yung tulay dyan sa BGC, ang laking bagay niyan. Kasi yung EDSA na-decongest dahil dyan. Si Bongbong, may ganyan bang mga plano? Tumaas ng ilang trilyon yung budget natin. May ipinagmamalaki ba yung kanyang mga vlogger na mga aso?
at saka yung administrasyon nila, may pagmamalaki bang proyekto sa mga Pilipino? Anong proyekto? Anong pinagmamalaki nila? Kung papaano daw itrato itong issue ng pagtaas ng petrolyo. Yung libreng sakay tuwing linggo dyan sa MRT. See? Wala. Ayuda. Yun lang yung pagmamalaki nila. Pero yung pangmatagalan na mapapakinabangan ng mga Pilipino na infrastruktura, meron? Wala. Wala. Kaya nga nang aangkin siya ng mga tulay. Kaya nga yung Bukana Bridge, inaangkin niya. Yung tulay doon sa norte, inaangkin niya. Kasi wala siya nagawa eh. Puro ghost project eh. Oh, taragis yan. Ayan. So ang sinabi dito ni Claire Castro sa picture na ito, ha? Sinabi ni Claire Castro dyan na hindi daw nagpaimbestiga si Pangulong Duterte. May PACC. You have the audacity para sabihin na hindi nagpaimbestiga unang-unang tinanggal ni Bongbong Marcos yung Presidential Anti-Corruption Commission. Gago ka ba? Putang ina, Claire. Sabi ko nga sa inyo, kung merong fake news peddler dito, ikaw yun. Ikaw ang fake news peddler. Kasi kung pwede kayong mag-imbestiga, sabi ko nga sa inyo, kung may pagnanakaw nung panahon ni Pangulong Duterte, ilang taon na nililibak siya ng mga dilawan tae, ng Rappler at ng mga media. Pucha, walang lumabas na ganyan. Ang issue lang kay Pangulong Duterte, which is the reason why nakakulong siya, yung extrajudicial killing. You think kung nagnakaw si Pangulong Duterte, hindi yan isasama sa kanyang mga kaso ngayon? 2 years na malaya 2 years na hindi immune si Pangulong Duterte from suit. Animal naman talaga to. Claire Castro, hindi mo kami pwedeng makumbinsi dyan. Oo, kasi wala ka talagang resibo dyan. Meron ka lang akusasyon, pero wala kang resibo dyan. Kasi babalik lahat yan sa mukha mo. Self-destruct ka din. Sabi rin ni Basti, self-destruct si Bongbong nung pinag-usapan at pinaimbestigahan yung flood control project. Pucha, alam niya sasabog sa mukha niya. Bakit? Ano nangyari sa ICI? Hindi ba nabuwag na? May nakulong na ba na mga malalaking sangkot? Hanggang ngayon wala pa. 1 taon na. Tapos, sasabihin mo na panahon ni Pangulong Duterte nagsimula yan. Kung panahon ni Pangulong Duterte nagsimula yan, sana kasama yan sa mga inirereklamo sa kanya ngayon. Walang hiya talaga itong tao. Gigil na gigil siya. Oh. Sabi ko nga sa inyo, kuhang-kuha ng mga Duterte yung inis ni Auntie Claire. Pucha, relax ka lang, ma'am. Para kang masyado kang defensive eh. Dahil magiging self-destruction, Oh, ito pakinggan natin ulit yung part na yon. kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon? Dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Hindi. walang corruption noon. Nagkaroon pa ng corruption hearing diyan sa Senado, doon sa Pharmaly. Pinipilit na i-connect kay Pangulong Duterte yung Pharmaly na hindi naman ma-connect sa kanya. Hindi naman ma-connect sa kanya. My goodness. Tapos paano magiging self-destruct? Ang tanong dito, si Bongbong Marcos ngayon. Ang corruption na ngayon, nandiyan. Malaki ang budget, ang laki ng utang, walang proyekto. Tapos, ang problema ng bayan natin Pilipinas, bagsak na bagsak ang ekonomiya natin, bagsak na bagsak ang taas ng Pilipino sa taas ng presyo. Wala tayong magawa kasi wala ng pera gobyerno, pinagnanakaw kasi. No, putang ina niyan. Wala nga kaso si Bongbong Marcos ng extrajudicial killing. Hindi naman natin siya doon hindi naman natin sinasabi na mamamatay tao si Bongbong eh. Pero klaro, sa mga nakikita natin ngayon, sa laki ng budget ng Pilipinas, pero walang nagagawang programa, ibig sabihin may nagnanakaw. Bantakin mo, may pera pang malengke, tapos araw-araw wala tayong ulam. Anong ginawa niyo sa pambili ng ulam? Papi ng tong its niya. Hindi rin daw apektado ang Pangulo sa koalisyon ng mga kaalyado ni Duterte. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes. Nagigil na gigil siya. Gigil na gigil siya eh. Kuwang-kuha talaga ng mga Duterte yung gigil niya. And pag nakikita natin siya na ganito, sabi ko nga sa'yo, tawan-tawa ako. Nung pinapanood ko to, gigil na gigil talaga siya. Hindi siya affected. Personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin. Hindi mo, alam mo Claire, ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi mo pwedeng galitin yung puso ng mga tao kung masaya sila. Maniwala ka Claire. Kung ang Pilipino busog, hindi mo mabobola yan.
Oo, kasi tingnan mo nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami namang mga naghihikayat sa mga Pilipino na magalit kay Duterte. Umalis si Pangulong Duterte sa pagka-presidente, 87% ang approval and trust rating niya. 87%. Ngayon si Bongbong Marcos, tingnan mo kung ilang percent, -9. -9, Claire Castro. Anak ng tinapay, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin yan? Na ginagalit nila Baste yung mga Pilipino. Sabi ko sa iyo, hindi mo pwedeng galitin yung masaya. Ako kung gumising ako ngayon na ang saya-saya ko, putya kahit anong pang-aasar mo sa halimbawa, gumising ako, paggising ko na ganyan, merong 10 million pesos na galing sa langit bumagsak sa paanan ng kama ko. Oh shit, ang daing pera nito, 10 million. Wow, ang saya-saya ko. Putya kahit ututan mo ako sa muka, kahit ubusin mo lahat ng pagkain sa frigider ko, kahit na sawagin mo akong boy negro mula umaga hanggang gabi, maniwala ka, hindi mo ako maiinis. Hindi mo mababago ang mood ko. Bakit? Kasi nga masaya ako. Meron akong pera. O ilagay natin sa mga Pilipino. Kung ako, masaya ako sa buhay ko, mura ang bilihin, nakakain ko lahat ng gusto ko, ang mga anak ko maayos, makakapag-aral, may trabaho ako, malaki ang sweldo ko, putyang ina, kahit anong kumbinsi mo sa akin na pangit ang buhay ko, hindi mo ako makukumbinsi kasi masaya ako at maganda buhay ko. Kaya yung sinasabi mo na sila Baste, ginagamit nila yung tao, yung para magalit yung tao. O kaya nila kayang galitin yung tao, it's because galit talaga yung tao. Galit yung tao, Claire Castro, 150 pesos ang presyo ng diesel. Last month lang 160 yan, putyang ina, wala pang isang buwan. Ganito na kalaki. Hindi ba magagalit ang Pilipino niyan? Pumunta ka sa EDSA, putang ina, makipag-usap ka sa mga taxi, sumakay ka ng taxi, Claire, puro libre kasi yung gasolina mo, palamunin ka ng taong bayan eh. Sumakay ka ng Grab, tapos tanungin mo yung Grab, Kuya, may kita pa ba? Ang unang sasagot sa inyo, putang ina kasi itong administrasyon na to eh. Oo. Walang hiya ito si Claire Castro kahit kailan, napakasinungaling. Sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Bukod kay Baste, nagsalita rin ang ilan pa nilang kaalyado para suportahan ang Rage Coalition. Kabilang na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Senador Bongo at ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla. Bagamat layo ng coalition na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa, kabilang na ang mahal na petrolyo, naisingit sa event ang panawagang Bring Him Home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him home! Una nang sinabi ni Padilla na hindi panahon ng pamumulitika sa gitna ng krisis ng langis, English yan. pero may ipinahiwatig siya. Ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, makakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Roy, ang sakit. Ang saklap. Sabi ko nga sa inyo, no? Kapag si Inday Sara, inimpeach nila, sa tingin ba nila, mananalo na si Leni Robredo? Kapag na-impeach si Inday Sara, sa tingin ba nila, yung kandidato ni Bongbong Marcos, na si, sino mo pwede niyang kandidato? Wala nga siya maisip na kandidato. O, miski ako, kandidato, po, kahit bayaran ako niyan, hindi ako magpapataas ng kamay. Pucha, alam ko, may something sa tao na yan. Tapos ako yung magiging kandidato niya, di madadamay pa ako sa baho niya. Ay ko nga sa inyo, walang hiya, oh. Di ba? Pag nawala si Inday, sinong papalit? Siyempre, ang papalit, putsang ina, kahit sinong ikampanya ng magkakapatid na Duterte na yan, sabi ko nga sa inyo, kahit si Mickey Mouse. Ikampanya ng mga yan, mananalo sa sobrang inis, eh. Oo, kasi ang tao naman, sabi ko nga sa inyo, ang tao nag-aantay na lang talaga ng 2028. Inaantay na lang talaga nila, revenge vote talaga tayo. Kung ano yung nangyari kay Joe Biden noong re-election niya. O, yun ang nangyari kay Joe Biden, maniwala kayo. Ay, kay Kamala Harris. O, dahil galit na yung mga tao kay Joe Biden, pati si Kamala Harris nadamay. O, ano nangyari? Nanalo si Donald Trump. Pucha yan. O, yari sila ngayon. So ngayon, ganun din ang mangyayari dito. Iwas sila ng iwas kay Inday Sara. Bakit sa tingin ba nila na kapag na-impeach si Inday Sara tinan mo may impeach si Inday Sara. Tapos, pag na-impeach si Inday Sara, sabihin na natin, magkaroon siya ng kaso sa korte kasi ang magkakaso sa kanya, ombudsman eh. Tapos Sandigan Bayan. So sabihin na natin, ang Sandigan Bayan ay,
kasuhan siya at ano siya, bigyan siya ng guilty verdict. Bigyan siya ng guilty verdict. So, pag guilty verdict, wala na. Wala na, 'di ba? Kasi tatandaan niyo si Erap hindi siya si Erap hindi na impeach sa sa Senado, but na siya ng Sandigan Bayan. Na desisyon ng Sandigan Bayan, na convict siya ng Sandigan Bayan. Ano nangyari kay Erap, 'di ba? Binigyan siya ng presidential pardon, nakatakbo siya sa pagka-mayor. Ito si Robin Padilla. 'Di ba? Siya ay nahulihan ng mga baril. Guilty siya beyond reasonable doubt, napunta sa bilibid. Binigyan ng presidential pardon ni sino ba? Si Pangulong Duterte. Binigyan siya ng presidential pardon ni Pangulong Duterte, kita mo nag-number 1 na senador. Ngayon, si Inday Sara, kung halimbawa mahatulan din ng guilty. Tapos sino magiging presidente? Duterte rin. Sabihin na natin, kahit di si Duterte, halimbawa naging presidente si Vic Rodriguez, halimbawa. Ikirampan niya si Vic Rodriguez, naging presidente si Vic Rodriguez. Sa tingin ba ninyo, hindi niya ipi-presidential pardon yan si Inday Sara? Hindi niya ipi-presidential pardon yan si Inday Sara so ganun pa rin. It's inevitable. Ang pagiging presidente ni Inday Sara, hindi niyo mapipigilan. Maybe it's not now, pero sigurado ako sa susunod, magiging presidente pa rin siya. Tanga kayo. Duterte, kapatid niyang Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas kung hindi na siya tatakbo, or Duterte aligned na politician na hindi niyo pwedeng budulin. So it's the same thing. Kung ako magiging presidente, si Inday Sara, ipapardon ko para makatakbo siya ulit sa posisyon sa gobyerno, tatakbo ulit siya ng presidente. Mananalo yan. So it's inevitable. Maybe not now kung mamalas-malasin, pero sigurado magiging presidente yan. Ang bata pa naman si Inday. Ilang taon lang si Inday, di ba? 40 plus lang naman si Inday. Ang tatanga nyo, sa totoo lang. Audio message. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga leader na tunay na naglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yari kayo. Yari, di ba? Gigil na naman si Auntie Claire nyo. Kayo naman, ginigil nyo na naman yung tao. Diyos ko po. Ito pang isang tanga. Usapan tanga rin lang. Pag-usapan na natin tong bopol na si Remulla. Ano sasabihin niya dito? Sorry, hindi naintindihan noong mga binabaan ko ng order ko yung utos ko. Nagkamali sila ng interpretasyon. So anong ibig sabihin nun? So it's possible. It's possible na kapag nagbigay ka ng utos, yung mga nag-i-interpret ng utos, pwedeng magkamali. Kasalanan ba kagad ng yun? Kasalanan ba kagad ng nagbibigay ng utos yun? Puro ka kasi yabang John Vic Remulla Mantakin mo yan lang kasimple-simple. Manghuhuli ka lang ng mga nakahubad, hindi nyo pa nagawa ng maayos. Paano na kung tokhang yung pinaano nyo? Kung yung ginawa nyo malatokhang, di po tiyang mas maraming namatay. Dahil sa misinterpretation ng kapulisan natin. Ginagawa na yan sa Davao Tagal-tagal na. Ginawa na yan ni Pangulong Duterte Putyang ina, itutuloy nyo na lang Nagkamali ka pa. Bugok ka. Ng DILG laban sa mga walang damit pang itaas. Dahil dyan, nagsorry si DILG Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Camp Crames, Quezon City, nangungun sa... Jiggy, aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na may mga pagkukulang sila sa pagpapatupad nitong programang Safer Cities Initiative. Diguro kasi siya na makapaglatag ng malinaw na guidelines bago pa yung full blast implementation nito nationwide. Sinabi ng kalihim sa gitna ng mga pambabatiko sa nasabing programa. May isa kasing lalaki sa Mandaluyong City ang sinita, tiniketan at pinagmulta ng barangay at pulis matapos nga siyang mahuling nakatopless. Yan ay habang nagsasaayos lang naman nung kanyang bahay. Paliwanag sa atin ng lalaki ay naghubad daw siya ng sando dahil nga basang-basa na ito ng pawis at sobrang init. At sinubukan niyang makiusap daw sa mga otoridad pero hindi siya pinagbigyan ng mga ito. Natakot din yung lalaki dahil sa dami ng mga pulis at tauhan. Diba, Pucha? Ang hinuhuli mo, nakahubad. Pero yung mga kasama, naka-Armalite. Napaka-OA nyo naman.
Si Atong ang hindi nyo mahuli-huli. Yung mama na naghahalo ng simento. Pucha, nakahubad dahil ang init-init, nagtatrabaho. Inaabalan nyo. Bawal na kahubad. Sabi ko nga sa inyo, itong mga to, pag napunta ng Boracay, sabi ko nga sa inyo, yari yung mga taga Boracay. Bawal lang yung nakahubad. Maliligo ka ngayon naka-long sleeve. Baduy. Ng barangay na sumita sa kanya nung araw na siya ay nakita doon sa isang eskinita. Narito ang pakayag ng lalaking sinita ng mga otoridad. Tatrabaho ng maayos eh. Tapos makikita ka, paligiran ka ng mga pulis, SWAT, nandyan sa likuran mo. Daig mo pang... SWAT? Ganito talaga sila kagago. Sabi ko nga sa inyo, nung pinasok yung Kingdom of Jesus Christ, SWAT din. Man tayong puros mga taga-simbahan yan. Mga taga-KOJC, peaceful, walang mga kalokohang ginagawa, tumutulong sa Pilipinas. Tapos pinapunta mo SWAT, wala namang mga baril yung tao dyan. Biblia ang armas nila dyan. Tapos ang pinapunta mo SWAT, ito si kuya naghahalo ng simento, tayo na may mga nakaswat. Anak ng tinapay talaga tong gobyerno natin, wala na talagang silbi. Minal eh. Ayusin nila kung saan banda talaga yung mga iskinita ba yan o dyan lang sa ano. Oo nga naman, dun sa video na pinakita mo, Brian, overkill talaga. Armado talaga yung napakasimple naman nung walang damit, no? Pero anong gagawin dito ng Secretary Mulya? Puro kasi yabang. Puro yabang. Putang ina niyan, hindi nagpapalit ng damit. Lagi yan ang suot dahil macho siya sa jacket na yan. Ito puros porma. Jiggy, plano ni Secretary Remulla na personal na puntahan itong lalaking yan para daw siya mismo yung makapagpaliwanag at makahingi ng paumanhin. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Patahimikin? Nakahubad. Patahimikin mo yung kalye, huwag mong palabasin ng bahay. Bawal mag-videoke. Bawal maingay tambucho, ganyan. Patulugin mo. Gusto mong patahimikin yung mga kalye, nakahubad, nagsihalo ng simento. Hindi ba kayang intindihin niya ng mga binibigyan mo ng mga order? Puro ka kasi forma, wala ka namang alam eh. Akala ko ba kaya mo yung problema ng Pilipinas, akala ko yung problema ng Pilipinas kaya mong kaya mong ayusin. Putang ina, ito pa lang hindi mo na kayang maipatupad ng maayos. So paano kung mas malaki pa yan? Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron. And I take full responsibility. Wala, naabisto kayo eh. Ito ang kainaman, mga bossing, nang mayroon mga kamera, mga CCTV, yan ang kainaman. Kasi kung wala, yari yan si kuya. Yung ticket na yan, may bayad yan. Gutom na nga yung mga Pilipino, inaabalan nyo pa, pagbabayaran nyo pa. Nahuli sila. Sorry siya. Nahuli. Pero kung hindi nahuli yan, yabang yan. Mas mayabang yan. Baka tinaniman pa nila ng kung ano-anong mga halaman. Ay nako, boying. At ipagpapatuloy pa rin ba itong patakaran laban sa mga walang damit pang itaas? Tama ka, Jiggy, sabi ni Secretary Remulla ay tuloy pa rin naman daw yung panghuhuli sa mga nakataples sa mga kalsada at tuloy pa rin in general yung kanyang Safer Cities Initiative. Pero rerepasuhin daw yung mga patakarang umiira patungkol dito para maiwasan yung mga ganyang maling paraan ng paninita. Samantala, nagpasya naman ang Quezon City at Manila Police Districts na suspendihin muna yung kanilang panghuhuli sa gitna ng mga batikos na anti-poor daw itong patakarang ito. Ay nako. Yan ang sinasabi ko kapag inuuna yung yabang. Mag-i-implement ka, kailangan pinag-aaralan. So dito mo talaga malalaman, makikita na incompetent talaga. Simple-simple, hindi magawa. Diyos ko po. Ito masaya to bago tayo magtapos. Pakita natin itong itong video na ito. Grabe nagja-jogging pa Jogging Sir, how's your regular exercise routine like? What do you do? I do weights and then I go on the elliptical machine. I work towards a heart rate, so 130 beats per minute. And that's daily, sir? No,
How often, sir? I try for 4 times a week. I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. Sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because people don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema. Di ba? Ang tanong sa kanya, Sir, anong naging tipping point? Bakit nilabas nyo na to? O bakit kayo umano ngayon? Sumagot na ngayon? Eh kung sasagot ka rin naman pala ngayon, ba't hindi mo pa sinagot nung una? Meron ng rumors before na meron kang sakit. O, sabi ko nga sa iyo, grace them with your medical certificate or medical abstract or sulat from your doctor na okay ka. Wala ka sakit. May lumabas na meron kang stage 4 cancer. So, mano ba naman? Oh, this is the document saying that I don't have cancer. Ganun lang naman kasimple yun eh. So, bakit mo kailangan mag-jogging-jogging dyan? Anong gusto mong patunayan? Na fake news yung bali-balita na nagkaroon ka ng malalang sakit? Eh, si Claire Castro naman nagsabi na may diverticulitis ka. Natin na hinaharap kasi the war in the Middle East, sa dami ng hinaharap natin problema, that will be an additional problem of concern. So I thought that... Ayun na nga, Sir BBM, yun ang problema natin. Ang daming problema ng bayang Pilipinas, tapos ang gusto nila mamatay ka. Nagbubunyi ang tao, nalaman na may cancer ka. Sino ba kasi nagkalat niyan? O anong ibig sabihin nun, Bongbong? Ibig sabihin ayaw na nila sa'yo. Lang naman yun. The easiest way is to show that I'm still very active physically. Okay na. Okay, thank you, sir. Salamat. Thank you, sir. Ito po kasi. Ayun, nagtatak. As ng tama, no? Putang ina, alam mo tawag dyan? Ano mo tawag dyan? Toyo. Nagpa-practice siya tumakbo. Nagpa-practice siya tumakbo kasi pagtapos ng termino niya, mga bossing, ganyan ang gagawin niya, kailangan niya tumakbo. Oo, kasi hahabulin siya ng lahat ng mga kasalanan niya sa mga Pilipino. Kondisyon naman pala yung presidente natin. Wala naman pala sakit. Pero palagay ko, hindi pala umandar. Anyways, kondisyon naman pala yung ating presidente. Wala naman pala sakit. Pero palagay ko, mas maganda, Mr. President, kung ipapakita mo sa sambayan ng Pilipino na wala kang sakit, ipakita mo yung papel mismo na you're free. Cancer free, wala akong sakit, wala akong ganito, wala akong ganyan. But the question here is, bakit ngayon mo lang sinagot kung pwede mo naman sagutin nung nakaraan? Kung talagang safe ka at okay ka, bakit hindi mo pa sinagot nung nakaraan? Nag-enjoy kayo. Patibong nyo lang ito para una, may mga mandibanda kayo. Pangalawa, mapatake down ng mga Facebook pages. Kasi hindi nyo na kayang tanggapin kung ano yung mga sinasabi ng tao sa inyo. So buhay ang ating presidente, mabuhay ka pa ng mas mahaba pa. Sana matapos mo yung 2028. We're happy for you. Sana sa susunod na may mga ganyang issues at kung ano pang mga issues, sana sagutin mo kagad. Huwag mo na paghintayin mga Pilipino. Una sa lahat, napakapangit na pinapanalangin ng mga tao na mamatay ka na. Siguro alam nila na wala ka ng pag-asa, kaya magiging blessing sa bayang Pilipinas kung mawala ka. Pero happy kami na okay ka. Tama yan, palakas ka. Madami ka pang problemang susolusyonan. Tapusin mo lahat yan, sir. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay,
kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap